Meron tayong tanggap ngayon mga kaibigan, isang Samwon na 24 inches LED TV or LCD TV. Ang kanyang model ay brand na Samwon 24 LCD television model number L24K6. Okay. Ang sabi ng may-ari ay papaayos lang daw to niya yung switch button. Binuksan niya yung switch button dito. Tapos nililinis-linisan. Sabi niya hindi talaga madala sa linis. Kaya switch button pa replisan niya. Pero nung sinalpak na natin mga kaibigan, pasensya na, gulo-gulo yung shop natin. Parang Ukraine at Russia. Ito sinalpak na natin yan, nagkaroon na siya ng light indicator, standby light indicator. Tapos kung i-press ko yung power button niya, kasi sabi niya nasira ito, i-press ko yan, titingnan natin dito kung may reaction ba yung standby power natin. I-press ko na. Ayun. Yan, pag-press ko ng ganyan mga kaibigan, nagre-response naman, pero hindi tumuloy sa pagpa-power. So hindi sira yung switch button yan, kasi ang switch button yan nagkakamand na yan Kaso nga lang, meron pang diferensya sa loob. Ito, kinukunan ko lang to ng video para ebidensya na ito talaga na hindi switch button yung diferensya niya. Kasi kung i-on natin, yan dito. Pero hindi makikita. Ayan, ganyan, Okay, switch ko na, Dapat sana ay tutuloy na yan, Pero wala. Buksan ko lang muna, Una ang unit, mga kaibigan, wala nang paligoy-ligoy pa. Makikita natin yan na dalawang board ang nakikita natin ngayon. Pero actually, tatlong board yan siya. Ang isa dito na tabunan, dito banda. Pero ang tawag niyan ay top board. Hindi tayo mag-attach dyan, mga kaibigan, kasi power problem naman to ang diferensya. So maliban lang kung display na problem, papunta tayo talaga dyan. So kung makikita nyo, dalawa yung board natin. Ito na board, mga kaibigan, ay sa power supply board, at ang ito ay sa kanyang main board. So makikita natin dito yung supply niya, para sa kanyang ilaw. Malalaman natin na CCFL pa pala yung gamit nito. Yan bang mga sinauna pa ng mga TV, kasi ang mga bago ngayon hindi na gumagamit ng CCFL yung LED TV na or LED na yung ginagamit na ilaw. So ang initial natin na gagawin nito, since no power, titingnan muna natin yung mga physical appearance ng mga parts, like mga kapasitor. So may nakita tayo dito sa kanyang main filter capacitor na lumubo. So blatted na siya, mga kaibigan. Sana ito lang yung sanhi sa pagka walang power niya. May standby power pero hindi tumuloy. At sa secondary din, mga kaibigan, nakita din natin na mayroong iilan dyan na lumubo din. Nagsipagbuntisan na yung mga kapasitor. Isa, dalawa, tatlo. So mga tatlo. Yan ay papalitan muna natin na the same value, mga kaibigan. At i-update ko lang kayo mamaya pagkatapos ko na mga kaibigan, na ilagay na natin yung mga ni-replace natin ng mga capacitors dito. So kung mapapansin natin na mayroong mga jumper, ang kadahilanan dyan ay hindi kasya yung sukat dyan. Mayroong mga capacitor na ni-replace natin na mas mataba kaysa original na capacitor. Ito yung dati niya, luma na capacitor. So meron tayong pinalitan dyan na 6 na kapasitor. So including itong pinaka main filter natin na kapasitor, pinalitan natin dahil lumubo. Ayun, explain ko lang mga kaibigan, pagka pina-plug in natin tong plug sa ating wall outlet, so ang AC na supply dadaan dito sa ating fuse for protection, tapos dadaan naman dito sa ating mga diode, rectifier diode. Ito yun siya ang nag-change ng AC to DC. Ang output niya, mga kaibigan, ay pulsating DC pa. Ibig sabihin hindi pa siya pure DC, kaya kailangan natin ng main filter capacitor para maging pure DC, 400 volts, 100 microfarad. Tapos ito naman, itong chopper transformer, magpapalabas ng standby na supply dito sa capacitor. I-imbak niya sa capacitor itong supply. Usually mga kadalasan, mga kaibigan, nasa mga 5 volts yung ibibigay niya dito sa main board na bilang standby na supply. So makikita natin dyan sa label na mayroong mga naka-indicate dyan 5 volts, ground 12 volts,
Pero ang ibibigay pa niya habang hindi pa natin na-press yung power button ng remote or sa manual button ba, ang bibigay lang muna niya is 5 volts lang muna. Papunta yan dito sa system, no? Maghihintay yan siya kapag ipipress natin yung power button ng remote. Ito na namang system na yan, magpabalik ng 5 volts dito sa ating power supply. So kapag pa na ipabalik niya dito, papunta sa ating feedback section sa optocoupler, magbibigay na naman ng signal itong optocoupler natin sa ating MOSFET IC or sa PWM IC natin na makipagtulungan dito sa chopper transformer upang maipalabas yung ibang mga voltahe. So ang ibang mga TV, no, may mga 3.3 volts, 24 volts, 12 volts, pero ito siya ipapalabas niya bilang oscillation ay ang 12 volts. 12 volts lang para magiging supply dito sa panel, supply din doon sa audio IC natin. So titingnan natin, no, mga kaibigan, kung nandito ba ang 5 volts. Isalpak na natin dito, no, yung supply natin, at makikita natin dito na umilaw yung standby na light indicator niya. Ayun, susukutan natin. Itong tester ko ay naka-range na siya sa 10 volts, no, at ito nakalagay na sa body. So titingnan natin yung sinasabi dito na 5 volts, na yun lang muna yung maibigay niya. Okay, tingnan natin, sukatin natin. So meron siya, no, mga kaibigan, 5 volts. So wala pa yung 12 volts, no. Dito ang 12 volts, wala pa yan, kasi kapag ka mag-trigger na yan siya, no, mga kaibigan, meron na yan siyang 12 volts. Okay, titingnan natin, no. Ilalagay ko lang muna dyan, at saka yung range ng tester ilalagay natin sa 50. So magkaroon lang yan siya kapag ka-i-press natin yung power button ng TV or sa remote. Ayan, no, titingnan natin dyan, at pindutin ko na yung kanyang power button. Titingnan nyo ang tester. Ayan, meron siyang 12 volts, no, mga kaibigan. At yan, pagka ganyan na pagkakataon, gumagana na yan ang TV. So titingnan lang muna natin kung gumagana na ba talaga siya. Kunin ko lang muna yung tester. Ito, silipin na natin, no, mga kaibigan, no. Ayan, gumagana na siya. Meron na siyang no sync dyan. So okay na yung power niya. Hindi kagaya nung dinala dito na kapag i-press natin yung kanyang power button ay hindi tumutuloy. Although meron naman siyang standby light indicator, pero wala palang sapat na supply itong ating kapasitor dahil nga ay sira na yun, mga kapasitor. At yun lang yun, no, mga kaibigan. At kung nakakatulong naman sa atin ang video ito, pwede kayong mag-subscribe, pwede ding mag-comment, at paki-press na rin sa ating like button at notification bell. Okay, hanggang dito lang, at maraming salamat. Ingat.